前行路上，有风有雨是常态。 Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Presidente ng China umamin, China bumabagsak na, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sa bibihirang pagkakataon ay inamin ni Chinese President Xi Jinping, na nagkakaroon ng problema ang ekonomiya ng kanilang bansa. 前行路上，有风有雨是常态。一些企业面临经营压力，一些群众就业生活遇到困难，一些地方发生洪涝、台风、地震等自然灾害，这些我都牵挂在心。大家不惧风雨， 守望相助，直面挑战，攻坚克难，我深受感动。我们成功举办中国中亚峰会第3届“一带一路”国际合作高峰论坛，一系列主场外交迎来5周宾朋。 我也访问了一些国家，出席了一些国际会议，会晤了不少老朋友、新伙伴，分享中国主张，深化彼此共识。世事变迁，和平发展始终是主旋律，合作共赢始终是硬道理。 Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng bagong taon, sinabi nito na maraming negosyo sa kanilang bansa ang nagkukumahog. Hirap din na makahanap ng mga trabaho ang kanilang mga mamamayan. Ito ang unang pagkakataon na inamin ng Chinese President na nagkakaroon ng problema ang kanilang ekonomiya, mula nang magsimula ito ng magbigay ng mensahe tuwing bagong taon noong 2013. Pagtitiyak naman ito na makakabangon ang kanilang bansa sa mga hamon na kanilang kinakaharap. Matatandaan kasi madaming naging alitan ang China sa iba't ibang bansa, isa na nga dito ang Pilipinas, na dahilan ng pagkasira ng imahe ng kanilang bansa sa buong mundo. Sa isinasagawang pagsisiwalat ng ating bansa ng mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay mas maraming ibang bansa naman ang nadidismaya sa China. Bukod sa Pilipinas ay may mga alitan din sila sa Taiwan, South Korea, Japan, at iba pang bansa na mainit sa paningin ng mga Chinese katulad ng Estados Unidos. Matatandaan marami na ang bansang nagbanta sa kahihinatnan ng China kapag pinagpatuloy pa rin nito ang agresibong galaw nito sa mga kapitbahay bansa nito, kaya't ganito na lamang karmahin ang China ngayon dahil naisisiwalat na ang baho na tinatago nila, at mga masasamang gawain sa teritoryo ng ibang bansa na hindi nila sakop. Ang pinuno naman ng Taiwan Affairs Office ng China noong Martes ay nanawagan sa mga tao ng Taiwan na isulong ang proseso ng peaceful reunification, na nagsasabing ito ang karaniwang pagnanais ng mga tao sa magkabilang panig ng Taiwan Strait. Ang mensahe ni Song Tao, isang Chinese diplomat sa Taiwan, na dumating wala pang 2 linggo bago idaos ng Taiwan ang presidential at parliamentary na halalan sa ika-13 ng Enero, ay kasunod ng mga pahayag ni Pangulong Xi Jinping sa kanyang talumpati sa bisperas ng bagong taon na ang muling pagsasama ng China sa Taiwan ay hindi maiiwasan. 要继续支持香港、澳门发挥自身优势，在更好融入国家发展大局中，保持长期繁荣稳定。祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。 Tinatanggihan ng gobyerno ng Taiwan ang mga claim sa soberanya ng China. Inalok ng China ang Taiwan ng modelo ng autonomiya na isang bansa, 2 sistema, ngunit walang pangunahing partidong Taiwanese ang sumusuporta sa ideyang iyon. Ipinagpatuloy ng China ang panggigipit ng militar sa paligid ng Taiwan, at nagbanta ng karagdagang mga hakbang sa ekonomiya habang papalapit ang botohan sa Taiwan. Samantala, 2 Chinese spy balon ang nakitang gumagalaw sa median line na naghihiwalay sa Taiwan mula sa China, kung saan ang isa ay direktang lumilipad sa itaas ng Taiwan,
Sinabi ng Ministry of National Defense ng Taiwan noong Martes, nakita ang mga spy balon na tumitawid sa median line sa Taiwan Strait, isang sensitibong karagatan na naghihiwalay sa Taiwan mula sa China, noong huling bahagi ng ika-1 ng Enero sa dalawang lokasyon, isa malapit sa kanlurang lungsod ng Chiayi at isa pa sa Keelung sa Hilaga. Ang isang kasamang graphic na inilabas ng Ministry ng Taiwan, ay nagpakita ng isang lobo na patungo sa silangan ng direkta sa itaas ng Taiwan pagkatapos lumitaw sa hilagang kanluran ng Chiayi sa kanlurang baybayin. Nagsimula noong nakaraang buwan ang mga nakitang Chinese balon habang papalapit ang pivotal presidential election ng Taiwan sa ika-13 ng Enero. Sa ngayon, ang mga awtoridad ng Taiwan ay nagulat ng 6 na insidente noong Desyembre. Naging puno ng politika ang mga Chinese balon noong Pebrero nang pabagsakin ng United States ang tinatawag nitong spy balon sa teritoryo nito, kung saan sinabi ng Beijing na ang sasakyang panghimpapawid ay isang pagmamay-ari ng sibilyan na may tinatahak na landas. Nakikipag-ugnayan naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa gobyerno ng Japan para sa kaligtasan ng mga Pinoy sa Western Japan na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na labis nitong ikinalulungkot ang nangyari matapos ang pagtama ng magnitude 7.6 na lindol sa unang araw ng taon. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa Japanese government para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy doon. Nag-alok din ang pamahalaan ng anumang maaaring maitulong sa Japan. Tumama ang magnitude 7.6 na lindol sa Ishikawa District sa Central Japan umaga ng Lunes, January 1, 2024, nagpasalamat naman si Japanese Ambassador to the Philippines Koshi-Ikawa Kazuhiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na nakasuporta sa Japan matapos yanigan ng magnitude 7.6 na lindol, nito lamang nakalipas na bagong taon. Sa isang post sa social media, sinabi ni Koshi-Ikawa na ang Pilipinas ay friend indeed matapos na mag-alok ng tulong sa Japan. Tinatayang 50 katao ang namatay sa malakas na paglindol na nag-trigger sa major tsunami warnings sa Ishikawa region, itinuturing na worst affected area ng Japan, habang sobrang nakakalungkot sa lawak ng pinsala na iniwan ng lindol. Nangako si Pangulong Marcos na tutulungan ang Japan at sinabing any way that we can. Gayun din, nakikipagtulungan na ang kanyang administrasyon sa Japanese government upang masiguro ang kaligtasan ng mga Filipino roon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.